langit akong namatan, dinhi sa yutang na tauhan ko. Pagkaanindot sa pinalangga ko nga Cebu. Pagkatahong sa hulagway, sa gibongandoy kong kalipay. Sa tanang panahon, bisan asa karon, ipasigarbo ko. Matahong nga Cebu, mauswagong Cebu, tupod ning mga damgo ko. Mabaguhong Cebu, mamugnaong Cebu. Magandang araw mga kaibigan, sa Matahong na Cebu, One Cebu. Dito tayo ngayon sa isa sa pinakamakasaysayang pook dito sa Pilipinas, ang Basilica del Menor ng Santo Niño sa Cebu. Pero, off, hindi ito ang aming pinopromote, kundi produkto ng Cebu. Kaya, tingnan nyo ang mga pangyayari na magaganap ngayong araw. Naglalakbay kami ngayon sa Cebu. Hinahanap namin ang produkto na kakaiba sa iba. Diba, Karis? Hello, Nak! Bakit napatawag ko kayo? Di ba malapit na semestral break nyo? So, uuwi ka dito, di ba? Opo. Bilhan mo naman kami ng pasalubong galing dyan Cebu. Pagsalubong? Sige ma, titignan ko. Hindi ko kasi masyadong familiar ang Cebu. Invitation ko na muna ma. Sige ma. Sige, paalam! Yes, friend! Ano mga friend? Ano ba ang pinakasikat na maaari kong ibigay sa aking ina bilang kasulubong? At pinakasikat dito sa Cebu? Ano mo ba naisip ko, B1? Ano yan? Dito? Ano ba talaga yan? Dito? Doon! Doon siya, maganda yan! Mura! Quality! Masarap pa! At the best na Cebu. Kung naghahanap ka sa mga delicacies mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu, ang shamrock lang naman ang pinakasikat na pangalan. Kung hinahanap mo ang produktong Cebu o merienda o mga pagkaing masasarap ng Cebu, ito ang distributor ng mga delicacy ng Cebu kung saan nakakawaw sarap at sulit ang halaga. Ilan na sa mga produktong ito ay kagaya ng utap, chicharon, dried mangoes o candies, ampaw, turon, tapliya, piyaya at marami pang iba. One Cebu, pagkaan indot sa One Cebu. One Cebu, hayagang kaugmaon ka sa One Cebu. Ang sarap! May matulumog na ako kay nanay! That's right!
Mula rin dito ay nagagawa ang dried mangoes kung saan pinapatuyo ang laman ng pulutan. Maaari rin itong gawing candy. Ipinagmamalaki talaga ito ng Cebu sapagkat ang pag-export nito ay malaki rin bahagi sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Natikman niyo na ba ang original na danggit ng Cebu? Ang popular na pinatuyong danggit ay nanggaling sa isla ng Bantayan, probinsya ng Cebu. Merong ibang probinsya sa labas ng Cebu na nagpapatuyo din ng danggit, subalit makaka-distinguish ka talaga sa original danggit ng Cebu kumpara sa ibang dry danggit ng ibang rehiyon. Natikman niyo na ba ang native Cebuano meriendas? O, di ba, ang sosyal kong pakinggan? Ang tinutukoy ko lang naman ay ang napakasarap na bingka, budbod, sapin-sapin, puto, at biko na Cebu na karaniwan lang nating mabibili sa tabi ng daanan. Ngunit ang pagkain ito ay tunay na nakakabusog at napakasarap na siyang hinahanap mo sa isang merienda. At dito lamang yan sa Cebu. Lechon ng Cebu. Pagkaan nindot sa One Cebu. One Cebu, hayagan ka ugmaunta sa One Cebu. Ang raming lechon. Alam niyo ba, minsan nang naipahayag sa Time Magazine kung saan front cover ang Pangulo ng Amerika na si Barack Obama na ang lechon ng Pilipinas sa Cebu ang pinaka-the best sa lahat ng lechong baboy sa buong mundo? Nakasulat ito sa artikulo ng opinyon ng mga dayuhang tumikim sa ating lechon. Kung ikukumpara raw ito sa lechon ng China, Italy, Mexico at iba pang mga bansang mayroong lechon din, ay naiiba talaga ang lasa ng Cebuanong lechon. Ito'y patok at swak na swak sa panlasa ng lahat. O diba? Nakaka-proud? Ngayon sa Argao, Cebu, kung saan para ba sa Argao, Cebu, ang ihawa ng lechon, ang pinaka the best na produkto ng Cebu, lechon na One Cebu, One Cebu, One Cebu, One Cebu, pagkaan nindot sa One Cebu. One Cebu, hayagan ka ugmaunta sa One Cebu. Kay ang tanan nagkahipusa, nagugpong sa Alam niyo ba, ang gitara ng Cebu hindi lang kilala sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mundo. Bakit? Dahil ang gitara ng Cebu ay talaga namang kalidad. At higit sa lahat, ang bawat instrumento ay pinaghihirapan, ang bawat disenyo ay pinag-iisipan, at pati ang bawat detalye ay pinagtutuunan talaga ng matinding atensyon. Halos lahat ng pamilya sa Mactan ang pinakasentro ang paggawa ng gitara sa Cebu ay may tradisyon ng paggawa nito. Mula pa noong 18th century, ang industriya ng paggawa ng gitara sa Cebu, kaya naman hindi nakapagtataka, napakahusay nga ng mga Cebuano sa paggawa nito. Ni Senyor Santo Niño sa labas ng Basilica de Notre Dame Church. Matitibay at mahusay ang paggawa ng bawat detalye nito.
Mas mura ito kung ikukumpara mo sa itinitinda ng mga butik, ngunit pareho lang ang kalidad kaya naman mas minipili ng mga deboto na bumili sa labas na nakapaligid lamang sa simbahan. So, kilala ni ang atas ba na ang mga nag-teaching. So, kapag nag-arting ka sa lugar sa una po na taon, yung first na kapihin yung ano, souvenirs, di ba? Para isang patunayan na nagpunta ka sa lugar na noon. Tingnan mo to. Nata, di ba? Ang colorful pa. Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Tatabang ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Ilaban natin ang Tangulong. Kilala rin ng mga Cebuano sa paggawa ng handicraft katulad nito. Ganda ang ganda. Affordable pa to at hindi pa madaling masira. Kasi ito ay gawa sa mga kamay ng mga Cebuano.